Pinag-uusapan natin ang pagiging presidente ng Pilipinas. May multo nga ba sa Malacanang? Yang mga umano'y mumu kasi na yan ang isa sa mga idinadahilan ni President-elect Rodrigo Duterte kung bakit mas gusto niya na araw-araw mag-uwian siya mula Davao, Maynila, Davao. Yan ang tinutukan ni Lay Alvis. Kilala si President-elect Rodrigo Duterte sa pagiging matapang, wala halos kinatatakutan. Nakakalalaki ka lalo na kriminal ka, tapos sabihin ko sa'yo, hinto, umalis ka. Pag hindi ka talaga naghinto, kalimutan mo nang sabihin ko. Pero nang minsan daw niyang nakausap si Ilocos Norte Governor Imee Marcos at naikwento nito ang mga multo sa palasyo, Hindi ako maka-adjust ng gano'n, layo na kasi ako may bias, may prejudice ako sa Malacanang. Kasi baski tanungin mo yan si Imee Marcos, nag-usap kami, he was here the other night, or was it last night? Talagang may mumu niyan, sabi ko, ilan nakita mo niya, mga 5. hindi malinaw kung nagbibiro pero ito ang idinahilan niya kung bakit gusto raw mag-uwian sa Davao City araw-araw ni Duterte sa halip na matulog sa palasyo. Pero totoo bang may multo sa Malacanang? Sa mismong official website ng Malacanang, pinost noong 2012 ang mga litrato ng mga umunoy multo sa Malacanang. Sa panoramic photo na ito sa entrance ng palasyo, makikita ang lalaking nakabarong na walang ulo. Selfie naman ito sa Heroes Hall noong 2010 ng isang staff member ni yumaong Quezon Governor Raffy Nantes, kung saan may makikitang may katabi siyang isang hugis tao kahit wala raw siyang kasama noon. At sino sa palasyo ang di nakakakilala kay Mr. Brown, ang tawag sa kapre raw na nakatira sa Balete 3 sa tapat ng palasyo mismo. Sabi nila, parang tikbalang daw. Sabi, yun ang ano nila, parang kapre. Maraming kwento si Mang Arman sa mga kakaibang karanasan sa palasyo. Nakakita ko ng yung bangko, yung trolley na bangkong digulong. Kusang, kala ko may tao, kala mo, dinan lang. Parang umandar yung yung bangko na digulong. Siguro nag-opisina din, parang naglalaro lang ba? Pero si Manila Mayor Joseph Estrada na naging presidente at tumira sa Malacanang ng mahigit 2 taon, wala raw kahit anong ghost encounter. I might be just kidding. Kung matutuloy ang balak ni Duterte, magiging kakaiba siya sa mga nagdaang presidente. Si Cory Aquino sa Arlegui Mansion sa loob ng Malacanang compound tumira. Dito rin tumira si Fidel Ramos. Si Estrada naman sa Premier Guest House. Si Gloria Arroyo tulad ni Ferdinand Marcos sa mismong palasyo tumira. At si Pinoy naman sa bahay pangarap sa loob ng PSG compound. Lay Alvis, Nakatutok, 24 Oras.